Ang kwentong babasahin natin ngayon ay Ang 8 Baso ni Kuya Paquito. Kinwento ni Annie Pacanalumbaw at ginuhit naman ni Ray Nazarene Sunga. Handa na ba kayo? Tara na! Yan, si Kuya Paquito. Pinakamatulin sa takbuhan. Pinakamabilis maghanap sa taguan. Pinaka-alerto sa patintero. Pinakamahusay lumundag sa piko. Pinakamaliksi sa tumbang preso. Siya ang pinakamatagal sumuko kapag naglalaro kami. Bilib na bilib ang mga kalaro namin sa kuya ko. Ang galing ng kuya mo. Ano bang meron siya na wala tayo? Ang madalas na tanong matapos ang maghapon namin paglalaro. Mas matanda lang siya sa atin. Maghintay lang kayo dahil pagsapit ng kaarawan ko, kaya ko na siyang talunin. Ang laging sagot ko. Ano pang ginagawa ng kuya mo at ganyan siya kagaling? Ang sambit ng hingal na kalaro kong si Miko. Doon nagsimula ang aking masusing pagsusubaybay sa ikinikilos ni kuya. Nangako ako sa aking mga kalaro na malalaman namin ang sekreto ni Kuya Paquito. Kinabukasan, sinundan ko at inobserbahan ang bawat galaw ni Kuya. At heto ang nakita kong kakaiba. Una, paggising, uminom siya ng gatas mula sa asul na tasang may pangalan niya. Pangalawa, nang kami ay nag-aalmusal, kumain siya ng kapirasong pakwan at uminom ng tubig sa baso niyang may kulay na disenyong halaman. Pangatlo, nang lumabas kami ng bahay upang magdaro, may bitbit siyang itim na lalagyan ng tubig sa kanyang kamay. Pang-apat, nang tawagin kami ni nanay upang magmeryenda, lahat ng prutas at yelo sa mataas na baso ng halo-halo niya ay naubos, nasimot at walang natira. Panlima, pagkatapos mananghalian, uminom si Kuya Paquito ng tubig mula sa berdeng basong babasagin. Pang-anim, naputol sa kalagitnaan ng paglalaro namin ng habulang taya nang tinawag kami ni nanay upang magsiesta. Kumain kami ni Kuya ng ice candy na gawa ni nanay at pagkatapos, lumagok siya uli ng tubig mula sa baso niyang pula. Ikapito, pagdating ng hapunan ay may nakahanda sa mesa na isang pitsel ng juice na pinya. Dali-daling kumuha si Kuya Paquito ng panibagong basong may yelo at tuwang-tuwang uminom doon gamit ang kanyang magandang straw. Pagwalo, bago kami natulog ay nakita kong nagtimpla si nanay ng gatas sa isang mataas na baso para kay Kuya Paquito. Isang araw rin ako nagmasid bago ko nalaman kung anong nagpapalakas, nagpapasigla at nagpapahusay sa kuya ko. Bukas na bukas ay sasabihin ko sa aking mga kalaro na 8 baso ang sekreto ni Kuya Paquito. Una, tasang asul. Pangalawa, basong may disenyo na makulay na halaman. Pangatlo, itim na lalagyan. Pang-apat, baso ng halo-halo. Pang-lima, berdeng basong babasagin. Pang-anim, basong pula. Pang-pito, baso ng juice na may yelo at straw. At pang-walo, basong mataas para sa gatas. Uminom siya ng 8 beses sa kanyang 8 baso. 8 basong makukulay at may kakaibang hugis at disenyo. Yun pala ang ginagawa ni Kuya Paquito. Inom lang siya ng inom, buong araw, buong linggo. Ang pag-inom ang pumapawi sa uhaw, nagpapawala ng hingal, nagpapalamig ng katawan, at nagpapasigla sa kanya. Aha, kuya! Alam ko na ang sikreto mong 8 baso. Sa wakas, ay maaari ko ng tapatan ng galing mo. Ang sabi ko. Sige nga,
Hinahamon kita at ang iba pa nating mga kalaro kung kaya niyong tapatan ng 8 baso ko. Ang malakas na sagot ni Kuya Pakito. Sige ba, tinatanggap ko ang hamon mo. Sasabihan ko ang ating mga kalaro. Ang sabi ko. At magsisimula ako ngayon din. Diyan po nagtatapos ang aming kwento. Sana nag-enjoy kayo. Sa uulitin.